Magandang umaga po at pinagpalang araw at pagkakataon ng ating pagbubulay-bulay. Lubos tayo nagpapasalamat sa gawain ito at ipinagpapasalamat natin ang pangunguna ng ating pong pastor, Pastor Letnaba, ng kanilang kapulungan kasama ng kanyang pamilya. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. At ngayong umaga sa ating mga tagapakinig, nawa po'y maging pagpapala sa inyo ang pagbubulay na ito. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, unahan mo po kami at buksan mo ang aming puso. Pagliwanagin mo ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay hanguin po natin sa aklat po ng Mateo, Matthew chapter 4 verse 6 to 7. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ang iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay, it is written, sapagkat nasusulat. Muli sa ating pagbubulay ay papansinin natin ang ikalawang tukso. Ibig sabihin, hindi lang isa kundi sa tagpong ito na po yung ikalawa sa mga inihain ng dyablo sa ating Panginoong Hesus. Nagpapatunay lamang ito na ang tuksong darating sa atin ay hindi po iisa o iilan lamang ay na rin sa Santiago, Kabanatang 1, Talatang 2. Mahalaga po na handa tayo at bukas ang ating isip sa mga bagay na ito. Ika nga po ng unang Pedro, Kabanatang 4, Talatang 12, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Kaya po hindi tayo maaaring mabuhay na hindi nagbubulay ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng tanglaw at liwanag, at hindi rin maaaring makalimot manalangin upang mabigyan naman tayo ng biyaya o lakas na makapanagumpay laban sa mga tukso. Araw-araw ay may inihahaing tukso ang kaaway. Ang ilan sa mga ito ay tuksong unti-unting tayong sinisilo hanggang sa mahulog tayo sa bitag o malagay tayo sa kalalagayang hindi na tayo makatanggi dahil tila nalibang o naakay tayo ng hindi natin namamalayan. Ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos ang magsisilbing liwanag upang hindi tayo malukuban ng kadiliman. It is written, sapagkat nasusulat. Sa umagang ito ay atin pong paghahambingin ang mahalagang paksa sa bahaging ito ng salaysay sa sulat ni Mateo, na kung saan ay tinukso ang ating Panginoong Hesus at ginamit ang salita ng Diyos. Dito papansinin natin ang pagkagamit ng salita ng Diyos. Pansinin natin na muli ay may dalawang tauhan na gumamit ng salita ng Diyos sa tagpong ito. Kung paanong sa unang tukso ay ginamit ng dyablo ang kahulugan ng buhay gamit ang tinapay, at ang Panginoong Hesus naman ay ginamit ang kahulugan ng buhay gamit ang salita ng Diyos. Sa tagpong ito ay ginamit ng dyablo ang salita ng Diyos upang patunayan ang isang bagay. Ganoon din naman ay gagamit ang salita ng Diyos upang patunayan ang isa pang bagay. Kung aalalahanin po ninyo ang ating pagbubulay, sa unang tukso, maliwanag po, ginagaya o tinutularan ng dyablo ang pagkagamit ng Panginoong Hesus. Ngayon naman ay papansinin natin ang paglalakas loob ng manunukso na gamitin ang salita ng Diyos tulad ng paggamit ng ating Panginoong Hesus. Marahil, iniisip niya na kung paano ginamit ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Sa unang tukso, masisilo niya ito gamit din ang salita ng Diyos. Ngunit isang napakahalagang katotohanan ang mahayag sa ating pagbubulay ngayong umaga. Ano po yon? May tumpak at naaayong paggamit ng salita ng Diyos. Una, ang gagamit ng salita ng Diyos ay ang anak ng Diyos. Ika nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, alam ng manunukso na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay may pribilehiyo na gamitin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, maaaring gamitin ng kadiliman o ng dyablo ang salita, ngunit wala itong magiging kapangyarihan dahil ginagamit
ng kasinungalingan o sa kasinungalingan ang katotohanan. It is written, sapagkat nasusulat. Ikalawa, ang paggamit ng salita ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban. Ano ang wika ay magpatihulog ka. Ang hakbang na ito ay hindi ayon sa layunin ng Diyos. Tulad din ng utos na gawing tinapay ang mga bato. Ibig sabihin ang mabisang paggamit ng salita ng Diyos o kakasihan lamang ng banal na espiritu ang pagkagamit ng salita ng Diyos kung naunawa ng isang tao o ng isang mananampalataya ang kalooban ng Diyos. It is written, sapagkat nasusulat. Ikatlo, hindi maaaring gamitin ang salita ng Diyos upang utusan ng Diyos. Ika nga, magpatihulog ka. Nakamamangha na ramdam ng Panginoong Hesus ang diwa ng mga salita ng manunukso o kung paano ginagamit ng dyablo ang salita ng Diyos. Siya bilang nilalang ng Diyos ay hindi kailanman maaaring utusan ng Diyos. Sa unang tukso ay inuutusan na ng dyablo ang Diyos na gawing tinapay ang bato. Kaya sa huli ay sinawatan na siya ng Panginoong Hesus pagkat ginagamit niya ang salita ng Diyos upang utusan ang Panginoong Hesus. Kaya ang wika ng Panginoong Hesus nasusulat. Di naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Tila sinasabi ng Panginoong Hesus, huwag mo akong tuksuin na gamitin ang salita ng Diyos nang wala sa matuwid na layunin. Huwag mo akong utusan na suwayin ang kalooban ng Diyos at huwag mong gamitin ang salita ng Diyos sa likong paraan. It is written, sapagkat nasusulat. Ngayong umaga po, nawa ay makapagbigay liwanag at gabay sa atin ang salita ng Diyos kung paano natin mapagtatagumpay ng tukso. Ilahin ng Diyos na magamit po natin sa matuwid na paraan ang kanyang salita. At ibig ng Diyos na maranasan natin ang kapangyarihan ng kanyang salita upang mapangibabawan ang maraming tukso. Isang katuwaan na magtagumpay po tayo sa mga tukso gamit ang salita ng Diyos. Ika nga po ng Mateo Kabanatang 4, talatang 6 at 7. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po pagkat nilinaw mo ang matuwid at naayong pagkagamit ng iyong mga salita. Ang salita mo ay magiging mabisang kasangkapan sa pagtatagumpay sa tukso kapag nagamit namin ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.